Dominant Protector. Credit to the author. 61 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Shit! Bulalas ni Harold sabay hampas sa hita. Kayo naman ang kapitan ko. Kahit na ang pinakamahusay na doktor sa bansa, ganoon din ang sinabi ni Hayden Colton nang ipatawag siya ng team ko. Hayden Colton. Narinig na ni Terence ang pangalan noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Oo, siya ang taong nagsabing hindi ako makakaligtas ng kalahating taon. Natatawang sabi ni Harold. Sinabi niya sa akin na isuko ng buo ang pagpapagaling kung gusto kong mabuhay ng mas matagal. Ang mga pangpawala ng sakit ay talagang magpapahaba sa natitirang oras na natitira ko ng kaunti. Anong kalokohan? Kumunat ang noo ni Terence sa kabaliwan. Susubukan kong maghanap ng solusyon para sa iyong problema, ngunit bigyan kita ng isang race ata upang palitan ang mga pangpawala ng sakit pansamantala. Hindi naman masama ang mga side effect. Naglakad si Terence patungo sa mesa ni Harold habang nagsasalita siya, nagsulat ng race ata sa isang piraso ng papel, at iniabot ito sa kanya. Mas mainam kung ikaw mismo ang maghanap ng mga sangkap, huwag mong ipaalam sa iba ang tungkol dito. At saka, huwag mo nang banggitin muli ang tungkol sa nakaraan ko, ayokong malaman ng mga tao. Talaga, Eagle. Paulit-ulit mo akong binibigyan ng sorpresa. Bulalas ni Harold habang binabasa niya ang maraming linya ng text sa race ata ni Terence. Walang paraan ang lalaki ay nagsulat lamang ng kalokohan. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang maisulat ang ilan sa mga karakter para sa mga pangalan ng Eastern Medicine na isinulat ni Terence. Hindi ba napag-usapan lang natin ito? Huwag mo akong tawaging Eagle ko si Terence. Itinama ni Terence. Okay, sure. Terence. Tumango si Harold habang maingat na inilagay ang piraso ng papel sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang kanyang dating kapitan at warmate ay nagsulat ng race ata, at handa siyang ipagkatiwala ito sa kanyang buhay. Bagay ka talaga, sa totoo lang hindi nakakagulat na mahalin ka ni Ning. Ang pangalan ay nagpalamig ng ngiti ni Terence sa isang iglap. Matagal bago niya muling itinaas ang ulo. Naaalala niya pa ba ako? Nagtatanong siya tungkol sa iyo noong huli ko siyang nakilala. Tiwalang sagot ni Harold. Maaaring. Random na tanong lang ang pumasok sa isip niya. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti, magkaibang mundo silang dalawa. Hindi lang sila dapat. Walang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga tao, at iyon ang katotohanang hindi natitinag ni Terence sa kanyang puso. Sa ngayon, kahit papaano, wala siyang paraan para tustusan siya, o bigyan siya ng maayos na kinabukasan. Tumakbo ulit. Muling nag-aapoy ang mga mata ni Harold habang nakatitig kay Terence. Ang biglaang reaksyon ni Harold ay nagulat kay Terence, ngunit isang biglaang napagtanto ang sumagi sa kanyang isipan. Hey! Do you like her? Natahimik si Harold sa tanong. Ilang sandali pa bago niya muling ibinoka ang kanyang bibig. Noon, walang sino man sa team ang hindi. Kinumpirma ng pahayag ang hinala ni Terence. Maganda kayong dalawa. Naunawaan ni Terence ang posisyon ni Harold sa social pyramid. Ang kanyang bahay ay panay ang katayuan sa kanya, at silang dalawa ay sapat na para sa isa't isa. Ano ang gusto mong sabihin? Tumalon si Harold, parang natapakan ang paa niya. Umitim ang mukha niya habang nakaturo kay Terence. Sino sa tingin mo ako, Terence? Kailangan kong maging isang espesyal na uri ng basura para madikitan ng asawa ng isang kaibigan. Hindi ko na siya asawa. Mapurol na tumugon si Terence, umiling-iling. Sige, aalis na ako. Ang bagay na iyon ang pinasok sa akin ni Amara Song, ipauubaya ko iyon sa iyo, sigurado akong hindi iyon problema. Dahil doon, umalis si Terence. Gusto talaga kitang patayin. Napabuntong hininga si Harold, pinasadahan ng kamao ang likod ni Terence. Lumipad ang palad ni Terence at hinawakan ang braso ni Harold, nakatalikod pa rin ang ulo nito sa kanya. Hanggat kaya mo. Naunawaan ng husto ni Harold ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang dating kapitan ay hindi gaanong maliit. Sa ayaw niyang pagnanais, pinagaan niya ang lakas sa kanyang braso, at niluwagan ni Terence ang kanyang pagkakahawak bilang tugon.
Binuksan ni Terence ang pinto, at lumabas ng opisina ni Harold. Ang kanyang mukha ay nanatiling composed, ngunit ang kanyang mga damdamin ay naglagay sa kanya sa isang flashback, at siya ay tumingin pabalik sa mga araw ng digmaan. At sa batang babae na ibinigay at kinuha ng kapalaran mula sa kanya. Madalas humihingal si Terence mula sa kanyang pagsasanay sa gabi sa nakalipas na 2 taon, palaging nababahiran ng pawis. Ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari noong nagsanay siya sa Art of Dragon Mastery sa 2 taon na ang nakalilipas. Ang pares ng mapanglo na mga mata na iyon ay parang isang demonyo sa loob niya, madalas na nakakagambala sa kanyang mga iniisip sa gabi. Palagi niyang nakikita ang mga mata na iyon, at ang hinanakit at kalungkutan sa loob nito. Pinilit din siya nitong magising mula sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay sa gabi. Nakalimutan na ba niya talaga siya? Malinaw na hindi ito ay isang titig na hindi kailanman malilimutan ng tao, hindi sa buong tagal ng kanyang buhay. Ngunit alam ni Terence ang kanyang lugar, gaya ng dati. Ang nagniningning na mga mata na iyon ay hindi para sa kanya, hindi sa buhay na ito. Maaaring nahirapan ang 17 taong gulang na si Terence na tanggapin, ngunit naiintindihan ng kasalukuyang siya ang tahasang kalupitan ng lipunan. Ang paghabol sa kanya ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi magkatulad ang kanilang mga bahay. Hindi siya aakyat pagkatapos ng isang prinsesa. Ang kalokohang iyon ay nagkaroon lamang ng lugar sa fairy tales. Walang tigil sa pagring ang telepono ni Director Colton mula nang makuha ng mga pulis si Terence. Una ay si Ding Bingham, ang principal ng Starfield's First School. Sineseryoso ng direktor ang tawag sa telepono ng punong guro, at nangako siyang personal na susuriin ang bagay na iyon. Gayunpaman, ang mga tawag sa telepono ay nawala ng kontrol. Tumawag ang pinagkakatiwalaang Fredo ni Pablo Charlton, at pagkatapos ay ang chairman mismo. Walang magawa, tinawagan ni Director Colton si Amara, na nagnanais na hilingin sa kanya na pabilisin ang mga bagay-bagay at pangasiwaan ang kaso ng may ganap na hustisya, upang maiwasan ang anumang tsismis na kumalat. Ngunit sinabi sa kanya ni Amara na si Harold ang pumalit sa mga bagay, kaya tinawagan ng direktor ang numero ni Harold. Ano? Pinakawalan si Terence. Ang direktor ay namangha, hindi ba ito si Harold yang ay medyo mabisa? Oo, ito ay isang grupo lamang ng mga gangster na pumapasok sa bakuran ng paaralan. Noong una si Terence ay walang kinalaman dito. Pinabalik ko siya pagkatapos ng ilang pagtatanong. Iniulat ni Harold, ang kanyang tono ay binubuo at masipag gaya ng dati. Nakikita ko, magandang balita iyon. Nakahinga ng maluwag ang direktor, mas gugustuhin niyang hindi ma-pressure kina Ding Bingham at Pablo. Medyo nagulat si Amara sa kung gaano kabilis binitiwan ni Harold si Terence, ngunit handa na siya para doon sa sandaling ipasok niya ito. Wala talagang pananagutan si Terence sa anumang bagay. Siya ay nagtatanong din sa mga alipors ni Henry Bro, at pareho silang umamin na pumunta kay Terence para bigyan siya ng problema. Nakaganti lang si Terence bilang pagtatanggol sa sarili. 62. Hindi napigilan ni Amara ang sarili habang tinitignan ang binubuo na ngayong Harold Yang. Kap, kilala mo ba si Terence? Napagkamalan ko siyang kaibigan ko, medyo na-overexcite ako doon. Natatawang sabi ni Harold. Sana hindi kita masyadong nabigla. Pinakiusapan siya ni Terence na huwag ipaalam kung sino siya, at iginagalang ni Harold ang kagustuhan ng kanyang kaibigan. Hindi, ayos lang ako. Sabi ni Amara, umiling-iling. Nagkaroon siya ng pagdududa, gayunpaman anong klaseng kaibigan iyon, para maging si Kapitan Yang ay mawala ng kalmado ng ganoon. Nagpasya siyang huwag isulong ang negosyo ni Harold. Hihinto na sana ng taxi si Terence nang makita niyang papunta sa kanya ang kotse ni Fredo. Ibinaba ni Fredo ang bintana at inilabas ang kanyang ulo bilang pagbati. Mr. Linford, please, pasok ka. Tumanggaw si Terence, tinanggap ang imbitasyon. Binuksan niya ang pinto sa front passenger seat at sumakay sa kotse. Napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa likuran habang ginagawa niya ito, si Pablo iyon. Tito Charlton. Magalang na bati ni Terence. Okay ka lang, Terence? Bati pabalik ni Pablo, isang magiliw na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti ni Pablo ay nagpaalala kay Terence ng nakakabagabag na ugali ng chairman sa kanya.
Masyadong maganda ang pakikitungo ng lalaki sa kanya, anong meron doon? Nagpasya si Terence na patagilan pa ito ng kaunti, dahil si Pablo mismo ay tila hindi masyadong interesadong ipaliwanag ang detalye. Wala lang, dalawang magnanakaw lang ang pumasok sa school grounds. Pinarusahan ko sila ng kaunti, pinalaya ako ng mga pulis pagkatapos kong maintindihan iyon. Basta okay ka lang. Sabi ni Pablo sabay tango. Narinig ko kay Fredo kung ano ang ginawa mo para kay Cheryl, pabalik sa bangko. Nasa iyo ang taos-pusong pasasalamat. Ginagawa ko lang ang bahagi ko, huwag mag-alala. Hindi masyadong inisip ni Terence ang pangyayari, binayaran siya para protektahan si Cheryl. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Tama, tungkol kay Cheryl. Kumusta ka na sa kanya? Hindi pa rin niya sinusubukang paalisan ka, di ba? Ang ulo ni Pablo ay nagsimulang sumakit ng kaunti sa pag-iisip ng kanyang mahirap na anak na babae. Hindi naman, medyo maganda ang pagsasama namin ni Cheryl. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi siya gagawa ng isang bagay na walang klase at katangahan gaya ng pagsasabi kay Cheryl ang babae ay maaaring maging kasing sakit ng gusto niya, ngunit si Pablo ay hindi titigil sa pagbuhos sa kanya ng kanyang pagmamahal. Lagi siyang kinakampihan. Isang maling hakbang mula kay Terence at matatanggal na siya sa trabaho. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang magbigay ng kaunting papuri para kay Cheryl. Ibinuka ni Fredo ang kanyang bibig bilang tugon sa mga salita ni Terence, ngunit nagpasya na huwag magsalita ng anuman. Haha, ang sarap pakinggan. Masayang ngumiti si Pablo nang marinig ang balita. Sa totoo lang mabait na bata si Cheryl, kaunti lang siya, hayaan mo na lang siya minsan. Huwag kang mag-alala dyan, Uncle Charlton. I will. Nangako si Terence. Naalala niya ang mga sinabi ni Baldy sa SUV kahapon, at nagpasya siyang sabihin ito kay Pablo, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Tito Charlton, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Oh. Ngumiti si Pablo. Ano yun, pakisabi. Tungkol ito sa pagnanakaw sa bangko kahapon. Sabi ni Terence. Nakikita ko. Pag-usapan natin ito ng detalyado sa ibang lugar. Si Fredo ay hindi tagalabas, ngunit siya ay nagmamaneho, hindi ko nais na siya ay magambala. Sabi ni Pablo sabay tango. Okay. Mukhang hindi na siya babalik sa paaralan, kaya nagpasya si Terence na laktawan na lang ang buong araw. Mr. Charlton, uuwi na ba tayo? Tanong ni Fredo. Oo. Tahan na, balik sa CB Villa. Kinumpirma ni Pablo. Ang CB Villa ay ang personal na villa ni Pablo, ngunit nanatili itong halos walang laman dahil sa madalas at pinahabang mga business trip ng chairman. Si Cheryl naman ay tumira sa Pablo Villa District malapit sa paaralan para sa kaiganhawahan. Ang Pablo Villa District, natural, ay nasa ilalim ng Pablo Industries, kahit na ang pagpili ni Cheryl na manirahan doon ay kadalasang dahil kay Yasi, na naninirahan din doon. Ang dalawa ay hindi mapaghihiwalay mula pa noong elementarya. Ang villa na tinitirhan ni Pablo ay nasa labas ng lungsod, at sakop nito ang isang malaking bahagi ng lupa, na napapalibutan ng mga bulaklak na bukid at kapatagan. Iisa lang ang daan na patungo sa pangunahing gusali. Hindi rin sinabi na pumasok sila sa pribadong pag-aari, hindi pinapayagan ang mga tagalabas dito ng walang permit. Nascan ni Fredo ang kanyang card sa laser ng pangunahing gate bago nila ito binuksan. Sinulyapan ni Terence ang brand name ng system ito na marahil ang pinaka-up-to-date na rolling code lock system, walang maaaring kopyahin, dahil ang door system ay may natatanging code na tumutugma sa code ng card, na nabuo upang tumugma sa sariling nabuong code ng card. Ang sistema, gayunpaman, ay hindi palya. Natural, na natiling tahimik ni Terence ang kanyang bibig tungkol dito, ang lugar ay lubos na ligtas tulad noon. Ang mga kaganapan mula kahapon ay isang misteryo pa rin, at sinadya ni Terence na i-upgrade ang mga hakbang sa seguridad sa villa ni Cheryl dahil doon. Hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ni Cheryl bawat oras at minuto, kung tutuusin. Si Fredo ay pumarade sa harap ng villa, at bumaba ng sasakyan upang mabuksan ang mga pinto ni na Terence at Pablo. Bumalik siya sa sasakyan pagkalabas ng dalawa. Hindi ba sasama si Fredo? Naalala ni Terence ang sinabi ni Pablo tungkol kay Fredo na hindi isang tagalabas at lahat. Ipinarode niya ang kotse sa garahe, sasama siya sa amin.
Naunawaan ni Pablo ang intensyon ni Terence, nakangiti habang tinapik ang balikat ng bata. Si Fredo ay kasama ko ng higit sa 10 taon, Terence. Maaari mo siyang puntahan palagi kung wala ako. Tutulungan ka niya kahit anong mangyari. Tumango si Terence bilang tugon ng mga salita ni Pablo ay naglagay kay Fredo sa isang mapagkakatiwalaang posisyon. Ang loob ng bilya ay hindi maluho o maluho hindi sa diwa ng mga gintong kisame at mga haliging marmol. Nakahilig ito sa higit pa sa isang eleganteng sinaunang panahon at uri. Si Pablo ay maliwanag na isang taong may panlasa. Umupo ka kung saan mo gusto, iituring ang lugar bilang tahanan. Sabi ni Pablo habang kinukuha si Terence ng isang pares ng tsinelas, inilagay ito sa kanyang harapan. Ang kilos na nabighani kay Terence Pablo ay malinaw na tinatrato siya bilang higit pa sa isang empleyado o subordinate, halos para na siyang pamilya. Salamat Tio Charlton. Pinipigilan ni Terence ang pag-iisip habang isinusuot niya ang tsinelas. Ang nakolektang kalmado ni Terence, naman, ay humanga kay Pablo. Hindi siya pamilyar sa nakaraan ni Terence, ngunit tila ang bata ay may napakaraming karanasan sa ilalim ng kanyang sinturon isang taong nakakita sa mundo. 63 Mastermind. Mag-usap tayo sa pag-aaral, ha? Sinabi ni Pablo na may kilos, na iakay si Terence sa ikalawang palapag. Ang pag-aaral ay nasa pinakadulo ng pasilyo malamang na idinisenyo upang malayo sa mga panlabas na kaguluhan. Ngunit hindi maintindihan ni Terence kung bakit kailangan nilang mag-usap sa pag-aaral wala man lang mayordoma sa isang bilya na ganito kalaki, ano ang pinagkaiba ng pag-uusap sa alinmang silid. Ang bilya na ito ay maaaring minsan ay puno ng buhay at karangyaan, ngunit ang nananatili ay isang malamig na kawalan. Si Terence ay laging mapagmasid habang umaakyat siya sa hagdan ng bilya ay pinananatiling maayos at malinis, ngunit may mga bakas ng pagkasira sa mga riles ng hagdanan, ang bilya ay inookupahan ng mahabang panahon bago. Sa kabila ng lahat, hindi si Pablo ang magiging dahilan ng pagsusuot na iyon, bahagya siyang bumalik dito minsan sa isang linggo. Si Terence, natural, ay iniwan ang negosyo ni Pablo nang mag-isa hindi ito kasama. Ang mentalidad na iyon ang nagresulta sa katahimikan ni Terence, na hindi naapektuhan ng anumang hindi inaasahan. Ang pagsusuot sa leather chair sa pag-aaral ay nagpatunay din sa naunang punto ni Terence. Ang chairman ay madalas na nakaupo sa upuan. Upo kahit saan. Sabi ni Pablo habang nakasandal sa leather chair sa likod ng desk. May refrigerator sa likod na may mga inumin sa loob, kunin ang kahit anong gusto mo. Huwag mag-alala na mag-expire din ang mga ito, tinitiyak ni Fredo na papalitan ang mga ito sa panapanahon. Hindi ako nauuhaw. Sabi ni Terence, umiling-iling. Tito Charlton, bakit hindi tayo magnegosyo? Sure, pwede na tayong magsimula. Tumango si Pablo bilang pagsang-ayon. Bueno, sigurado akong alam mo na ito, ngunit ninakawan ng mga tulisan kahapon ang bangko bilang takip ang layunin nila ay si Miss Charlton. Panimula ni Terence. Hindi ko alam kung bakit nila siya hinahabol, o kung bakit sila dumaan sa ganoong kahabaan ng pagpaplano. Malamang na mas madaling makidnap siya sa gate ng paaralan, o sa harap ng bilya. Haha, I see the point you're getting at. You're reminding me to have their true intentions, are you? Ngumiti si Pablo. Totoo ang sinasabi mo. Ito ay isang hindi kinakailangang detalyadong plano para sa isang simpleng pagkidnap, ngunit may loika sa likod nito. Anong logic? Hindi inaasahan ni Terence na napag-isipan ni Pablo ang mga bagay-bagay hanggang dito na lang marahil ay labis siyang nag-aalala. Gaya ng sinabi mo. Binawi ni Pablo ang kanyang ngiti, ang kanyang tono ay solemne. Ang pagnanakaw sa bangko ay isang takip, ngunit ang lahat ng tao sa mundo ay hindi iyon nakita ng ganoong paraan sa kanilang pag-aalala. Si Cheryl ay isang random na hostage na nagkataon na dinala nila kapag tumakas. Ang dalawang krimen ay sa panimula ay magkaiba, at ito ay nagsilbi sa epektibong maling pagdirekta sa mga puwersa ng pulisya. Ito ay nagbigay sa mga salarin ng mas maraming oras upang magplano ng kanilang susunod na hakbang ng aksyon. Isang bagay na hindi ko maintindihan, gayunpaman. Paano nila nalaman na si Cheryl ay nasa bangko, sa oras at petsang iyon?
Talagang naisip ko yun lahat ay kailangang makakuha ng bank card bawat taon para sa paaralan, at kadalasan ay oras ng pagsasara ng mga bangko sa oras na matapos ang paaralan. Mayroon lamang isang 24 na oras na bangko sa malapit, at natural lamang na isipin na bibisita si Miss Charlton sa partikular na iyon. Ipinahayag ni Terence ang kanyang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon, ngunit ang paliwanag ni Pablo ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan noon hindi niya alam kung ano ang gusto ng mga taong ito, o kung sino sila, pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay tila halata sa pagbabalik tanaw. Sinisikap ka ba ng mga taong ito, Tio Charlton? Malamang. Sabi ni Pablo sabay tango. Aayusin ko ang kontrata sa isa pang partido sa business trip na ito, at naglalagay sila ng ilang medyo hindi makatwirang kondisyon. Hindi ako pumayag sa kanila, ngunit hindi rin sila handang tumalikod sa kanilang panig, kahit na ano. Patuloy nilang hinihila ito, na parang naghihintay ng isang bagay. Maaaring konektado ito sa pagkidnap kay Cheryl. Oh! Napakurap-kurap si Terence, nakita ang kahulugan ng mga salita ni Pablo, tungkol sa kung paano nililigaw ng mga magnanakaw ang atensyon ng pulis. Ang kaso ay mas magtatagal upang malutas, na nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras. Nagsisimula ng magkaroon ng kabuluhan ang lahat ang kailangan lang gawin ng kabilang partido ay ipahiwatig na nasa kanilang mga kamay si Cheryl, at wala nang magagawa si Pablo maliban sa pagpirma ng kontrata na puno ng hindi makatwirang mga termino. Sigurado ako na iyon ang kaso sa puntong ito, ngunit wala talagang anumang katibayan upang suportahan ang hinala. Bamantong hininga si Pablo. Kahit na, ang ebidensya ay hindi gaanong mahalaga kapag ito ay nag-aalala sa mga tao sa kanilang antas. Anong klaseng tao sila? Tanong ni Terence, na nauunawaan kaagad na ang kalaban na partido ay kailangang nasa parehong larangan ng paglalaro ng Pablo Industries mismo. Hindi katakataka noon na inutusan ni Baldy si Cheryl na ganap na huwag mag-alaw ang pagkidnap ay para sa layunin ng pananakot laban kay Pablo. Kung maaari, umaasa ang kalabang partido na panatilihing buo at hindi nasaktan si Cheryl hanggat maaari ang galit sa chairman ay magreresulta sa sagupaan sa pagitan ng dalawang kumpanya ng superpower at napakabigat na pagkalugi para sa magkabilang panig. Nakahinga ng maluwag si Terence sa kaisipang iyon sa pinakakaunti, ang kaligtasan ni Cheryl ay higit o hindi gaanong katiyakan, kahit na may muling pagkidnap. Well, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo, Terence. Ako na ang bahala. Ako si Pablo, alam mo ba? Hindi sapat ang ganitong bagay para umatras ako. Ipagpapatuloy na sana ni Pablo ang kanyang mga pahayag nang huminto siya, sa halip ay iwinagayway ang bagay gamit ang kanyang kamay. Huwag na nating pag-isipan ang paksa, ang mahalaga dito ay manatili ka kay Cheryl. Tandaan ang sinabi ko sa iyo, siguraduhing bigyan mo siya ng pagmamahal. Iniwan siya ng ina ni Cheryl noong bata pa siya, at lagi akong wala sa mga business trip. Kailangan niya talaga ang pagmamahal na iyon. Walang ina mula sa murang edad, ha? Tahimik na bamantong hininga si Terence, isang batang babae ng isang mayamang bahay, ngunit may yumaong ina at ama na hindi kailanman kasama. Hindi ito gaanong pinagkaiba sa pagiging ulila, sa buong katapatan. Si Terence ay isang ulila mismo, at naiintindihan niya ang kalungkutan na kaakibat nito. Dahil dito, tumangala siya sa chairman at tumango. Bayan mo na lang ako, Tio Charlton. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Miss Charlton. Ngunit si Terence ay gumagawa ng mga pagpapalagay, hindi kailanman sinabi ni Pablo ang tungkol sa pagkamatay ng ina. Bagamat hindi kasalanan ni Terence ang hindi pagkakaunawaan sa kahulugan sa likod ng salitang umalas, ang bata ay walang ina, pagkatapos ng lahat. Oo, yan talaga ang dahilan kung bakit kita tinanong dito. Kayong dalawa. Well, iiwanan natin ang topic na yan para sa ibang araw, hindi yan basta-basta-basta na lang. We'll have this talk somewhere down the road, Terence. Sinabi ni Pablo pagkatapos ng ilang pag-aatubili, nagpas siyang gawin ng mga bagay na mabagal. Hindi na kailangan pang malaman ni Terence ang pangakong ginawa sa pagitan ni Old Linford at ng ama ni Pablo. Natakot siya na hindi mahawakan ng bata ang impormasyon ng biglaan. Hindi pinalampas ni Terence ang pag-aalinlangan sa boses ni Pablo, ngunit hindi na siya nagpatuloy. Ang chairman ay hindi pa naisip na oras na, at si Terence ay walang ibang magawa kundi maghintay. Bueno,
Ang mga taong ito ay hindi naghahabol sa buhay ni Miss Charlton, kaya nakakagaan ang loob. Si Terence ay nag-aalala tungkol sa Miss Who Knows, baka mamatay siya isang araw sa ilalim ng kanyang proteksyon, at siya ay tuluyang ma-fucked. Ang nakanselang sweldo ay isang bagay, ngunit ang mga responsibilidad na nagresulta sa kanyang pagkabigo ay mas malaking problema. Nagkaroon din ng sariling reputasyon. Hindi niya hahayaang mamatay ang sinuman, hindi kapag nanood siya. Natural, hindi kasama doon ang mga kaaway hindi hahayaan ni Terence na mamatay ang isang kaalyado sa ilalim ng kanyang relo. 64. Katatapos lang mag-usap ng dalawa tungkol kay Cheryl nang tumunog ang boses ni Fredo mula sa labas ng study. Hindi alam ni Terence kung hinihintay niyang matapos ang kanilang pag-uusap bago ipaalam ang kanyang presensya, o kung nagkataong dumating siya ng magkasabay. Sinabi sa kanya ng chairman na si Fredo ay isang lalaking mapagkakatiwalaan niya, ngunit naramdaman ni Terence na talagang si Pablo ang nagtatago sa kanya ng isang malaking bagay, tila may mas malalim pang kahulugan na higit pa sa kanyang tungkulin bilang isang kasama sa pag-aaral, yaya, at bodyguard. Hindi kailanman napag-usapan ni Pablo ang tungkol dito, at ligtas na ipagpalagay na si Fredo ay naiwasan din dito. Malamang, ang chairman lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari. Mr. Charlton, nakapark na ang sasakyan, pwede ba akong pumasok? Oo, tinatalakay ko lang ang mga kaganapan kahapon kay Terence. Sagot ni Pablo. Itinulak ni Fredo ang pinto at pumasok, umupo sa sofa sa tabi ni Terence. Pinag-uusapan namin kung paano natukoy ng mga kidnapper kung aling bangko si Cheryl. Ipinaliwanag ni Terence na ang lahat ng mga mag-aaral ay kinakailangang magparehistro para sa isang bank card bawat taon ng pag-aaral. Sinimulan ni Pablo na ibalik ang kanilang pag-uusap. Malamang na may nagtuturo sa mga kidnapper mula sa loob ng paaralan, ito ang lohikal na palagay. Oo. Tumango si Terence. Iyon din ang iniisip ko, kahit na palagay ko ay mas malamang na isa sa mga miyembro ng kawani kaysa sa isang mag-aaral, dahil alam na ng mga guro ang mga bagay na tulad nito noon pa man. Malamang nahuli na para sa mga kidnapper na magplano ng mga bagay-bagay sa oras na ipaalam ito sa mga estudyante. Hindi masama. Pinuri ni Pablo kasabay ng pagtango ng kanyang ulo, labis na nasiyahan sa mabilis na pag-iisip ni Terence. Sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ang school, pero... Baka may problema. Ano ang mali, Tio Charlton? Hindi dapat magkaroon ng anumang kahirapan doon, hindi ba bahagi ka ng board of directors ng paaralan? Natarante si Terence, hindi ba dapat madali para sa chairman na imbestigahan ang isang paaralan na pag-aari niya sa bahagi? Mayroon akong upuan sa board of directors, oo. Ang board ay binubuo ng 3 sa amin, gayunpaman, at lahat sila ay may mga shares sa kanilang sariling mga lalaki din sa paaralan. Aasahan ko ang paglaban kung magpapakita lang ako ng isang pagsisiyasat sa lugar. Sinabi ni Pablo ng tapat, ito ay hindi anumang lihim. I see. Magbabantay ako sa school pagkatapos. Sabi ni Terence pagkatapos ng paliwanag. Nakuha na ni Terence ang pangunahing diwa sa puntong iyon. Hindi si Cheryl ang hinahabol ng mga salarin para lamang sa kayamanan, nilayon nilang habulin si Cheryl laban kay Pablo mismo, upang pilitin ang suporta mula sa panig ng Pablo Industries. Ang detalyadong plano ng mga kidnapper, sa parehong oras, ay nabuo sa paligid ng batayan ng pag-iwas sa direktang komprontasyon sa mga pulis. Ang pagkidnap kay Cheryl ay mas mabigat na iimbestigahan kumpara sa isang simpleng pagnanakaw sa bangko. Hindi magtatagal bago matagpuan si Cheryl, kung ang pagkidnap ay isang klasiko at prangka. Kinuha ni Harold Yang ang kaso ng pagnanakaw sa bangko sa sandaling bumalik siya sa koponan, at ang kapitan ay naging pamilyar sa buong sitwasyon nang wala sa oras. Ang kanyang unang hakbang ay isang tawag sa telepono sa City Command Center, at nakuha ni Harold ang kanyang sarili ng maraming footage ng mga lansangan na nakapalibot sa bangko. Noon lang napagtanto ni Amara kung gaano siya katanga. Ang digital CCC ay hindi pa nasisimula ng higit sa isang buwan, ngunit binuksan ni Harold ang pintong iyon sa likod ng kanyang ulo. Ito ay isang pagtatrabaho ng metodolohiya ng impormasyon at mobile communication networking, para sa mga pagsusuri at pagkakategorya sa kabuuan ng Starfield Information Network. Ito ang pinakabagong hakbang sa mga pagsulong ng teknolohiya ng lungsod.
Mayroong maraming CCTV camera na naka-install sa mga pangunahing kalye, na nagsisilbing ganap na surveillance system na sumusubaybay sa mga salik tulad ng sanitasyon at trapiko. Isinaalang-alang din ni Amara na humiling ng footage ng pulisya ng mga kalye, ngunit hindi na-activate ang mga kamera ng pulisya hanggang sa pumula ang mga ilaw trapiko. Ito ay para lamang sa pagre-record ng mga sasakyang sumusuway sa mga patakaran ng trapiko. Nanatili silang naka-deactivate sa natitirang oras. Si Amara ay sumuko sa ideya, ngunit si Harold ay nagpatuloy sa isang hakbang, hinabol ang CCC para sa kanilang malawak na footage, sa halip na sa pulis. Ito ay tila simple sa pagbabalik tanaw, ngunit ang lahat ay humantong sa isang conclusion: si Amara ay masyadong pabaya. Ang CCC footage na sumusubaybay sa kalinisan at trapiko ay sumagi sa kanyang isipan na walang kaugnayan, at iyon ang naging mahalagang pagkakamali niya. Ang mga bagong nakuhang footage ay ginawang mas madali ang mga bagay, dahil ang mga ito ay kamakailan lamang ipinatupad, at nasa yugto pa rin ng pagsubok. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at ligtas na ipagpalagay na ganoon din ang nangyari sa mga magnanakaw. Ito ay lumabas na ang pangalawang A74110 SUV ay nagpakita hindi nagtagal matapos ang koponan ni Nostrozang ay sinundan ng unang A74110 SUV. Walang duda na ang mga magnanakaw ay sumasakop sa pangalawang SUV. Ang tinatayang radius ng nakaparadang SUV ng magnanakaw ay lumiit din hindi nagtagal. Ang mga kamera ay inilagay lamang sa mga kalsada ng lungsod, at ang mas malayong mga landas ay naiwang walang takip. Isang tinantyang radius ang tanging praktikal na opsyon. Ngunit kahit na iyon ay higit pa sa sapat, ang paghahanap sa isang makitid na lugar ay hindi napakahirap o nakakabuwis. Ginugol ni Leandro ang nalalabing bahagi ng kanyang araw sa pag-aaral sa takot. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang isang magsasaka. Niloko siya ng lalaki, niloko si Rowan. Inisip ni Leandro si Terence bilang isang patay na naglalakad na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay nakatambak laban sa kanya, at ito ay lalo na nang tumawag siya sa Henry Bro para humingi ng tulong. Pagkatapos ay lumabas na si Henry Bro ang pinakanaloko. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Terence ay kasing linaw ng araw. Hindi mapapatay ni Henry Bro ang lalaki, kahit na may baril sa kanyang kamay. Ano ang posibleng gawin niya sa isang lalaking ganoong kalibre? Ngunit hindi rin siya maaaring magsimulang matakot sa harap ni Natoy at Stanley. Kinasusuklaman niya si Terence, at nalalapat din iyon sa kanyang takot sa kanya, pati na rin. Ang tradisyonal na paraan ay hindi magkakaroon ng anumang epekto kay Terence. Walang ibang mapagpipilian si Leandro kundi ang sumulong ng isang hakbang upang mabayaran ang utang ng dugo. Leandro bro, kumusta si Terence na ganito kalakas? Labis na hindi nasisiyahan si Stanley. Pero, hindi ba medyo nakaka-underwhelming din si Henry bro? I was expecting someone really strong, but it turns out that he got messed up as much as we were yesterday. Tama, may dala pa siyang baril. Kung ako yun, tatamaan ko si Terence. Sabi ni Natoy na asar din. Si Stanley at Natoy ay hindi pamilyar sa kung paano ang mga bagay sa labas, at ang kanilang pag-unawa sa mga kakayahan ni Henry bro ay nagmula lamang sa mga paglalarawan ni Leandro. Kung gayon, hindi nakapagtataka na ang kanyang hitsura ngayon ay naging medyo nakakapanghinayang kung ihahambing sa kahalimon ni Terence. Ngunit iba si Leandro, at naunawaan niya ang antas ng operasyon ni Henry bro. Hindi sumagi sa isip niya na kahit ang isang lalaking ganoon ay mahuhulog din sa lakas ni Terence. 65. Si Rowan ay nagpapagaling pa rin mula sa pagkabigla. Ang larawan ng baluktot na mga paa at dagwang mukha ni Henry bro ay nagturo sa kanya ng isang simpleng aral, ang lumayo kay Terence. Ang lalaki ay isang walang awa na halimaw, at hindi pa siya handang humarap sa isang baliw na ganyan. Hindi ito naging maganda sa kanya, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang posisyon bilang nangungunang dalawa sa paaralan. Isa sa Big Four, inaasar ang sarili sa ilang transfer student. Mawawala siya sa kanyang katayuan kapag lumabas ang salitang iyon ng pag-iingat. Simple lang ang loika ni Roaming, kung iiwan niya si Terence mag-isa, natural lang na iiwan din siya ni Terence na mag-isa. Ang pag-iisip ay nagbigay ng ginhawa kay Roaming habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon ni Leandro. Ang lalaki ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Ano ang ginagawa ng tanga, hinahabol ang isang transfer student habang ganap na hindi handa at walang pakialam sa kanyang background, o sino ba talaga ang lalaki?
Hoy, Cheryl, sa tingin mo magiging okay si Terence? Mukhang galit na galit ang Amara na iyon, hindi na ako magtataka kung pupunta siya kay Terence para mag-higanti. Marahang sinabi ni Yasi ang kanyang iniisip kay Cheryl, na abala sa kanyang English textbook. Who cares? Sana masentensyahan siya ng pagkakulong o ano, mas gugustuhin ko talagang hindi na siya makita. Nagamplang ng malamig si Cheryl bilang tugon. Makatipid din ito para sa aking ama. Sigurado ka bang iyon ang gusto mo? Pagsubok ni Yasi, bahagyang ngumiti sa kaibigan. Ano ba? Yasi. Ano bang meron sa itsurang yan? Kumunat ang noo ni Cheryl. Siyempre yun ang gusto ko. Pwede ba tigilan mo na ako, sinusubukan kong mag-aral dito. Oh, okay. Lumawak ang ngisi ni Yasi habang tinuturo ang English textbook na nasa mga kamay ni Cheryl. Alam mo, Cheryl. Nakabaligtad ang iyong libro. Ah. Namula ang mukha ni Cheryl, saglit na tinitigan ang nakabaligtad na textbook bago ito padubog na isinara. Nakatingin ba siya sa nakabaligtad na aklat aralin sa lahat ng oras na ito, sa harap mismo ni Yasi? Sinulyapan niya si Yasi bago ito muling binuksan. Tingnan mo, ayoko lang na magulo siya dahil sa ginawa ko, okay? Sinipa niya ang puwita ni Leandro sa ilalim ng utos ko, remember? Tinawagan ko si Fredo. Siya na ang bahala. Haha. Tumawa si Yasi, puno pa rin ng hinala ang mukha. Umiwas si Cheryl sa titig ni Yasi, sinusubukang mag-focus sa textbook na nasa harapan niya, walang epekto ang mga mata ni Yasi ay nakatitig sa kanya. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Alam mo, Miss Yasi, palagi kang ganito si Terence na hindi mo siya mahal, di ba? Ako. Haha, yeah, I guess. So what? Ngumisi si Yasi habang nakatingin kay Cheryl, halatang hindi siya nahihiya. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na tinutulungan ni Fredo si Terence, may kapangyarihan nga ang lalaki sa Starfield, alam ni Yasi iyon. Pinaplano pa niyang isama ang kanyang lolo kung magiging seryoso ang mga bagay, ngunit mukhang hindi na iyon kailangan. Ano? Bamuka ang bibig ni Cheryl habang nakatitig sa ganap na hindi makapaniwala. Ha? Kay gusto mo siya? Ha? Oo nga, ano ba ang kinakatakutan mo? Nauutil din kita. Nagseselos ka ba? Nagsimulang tumawa si Yasi habang nakatingin sa naguguluhan na ekspresyon ni Cheryl. Nagseselos. Go then. Habulin mo siya kung gusto mo siya ng sobra, matutuwa siya kapag nangyari iyon, sigurado ako. Sabi ni Cheryl, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon habang nagmumukha siyang walang pakialam. Oo, gagawin ko. Aamin ako sa kanya at iba pa, hindi ka ba magsisisi kapag ginawa ko? Yasi retorted, sounding very serious and committed to her claim. Haha, yeah, you go do that. I won't be regret anything, don't you worry. Sabi ni Cheryl na may mahinang pag-iling. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa ang bumalot sa kanya habang nagsasalita siya. Nagbibiro ako. Haha. Nagpasya si Yasi na ihinto ang panunokso kay Cheryl, ang dalaga ay hindi mukhang apektado gaya ng kanyang inaasahan. Naiinis lang ako kay Amara, she's trying to do stuff to our Terence, you know. Why yeah? Si Terence ang tagasunod ko, siya ang lalaki natin. Si Cheryl, natural, ay hindi maintindihan kung bakit gamaan ang pakiramdam niya. Ang mga sensasyon ay palaging nagmula sa wala, nang walang dahilan. Nagpasya si Cheryl na huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Napanatili ni Leandro ang kanyang kalmado at tangkad sa harap ng kanyang mga tagasunod, ngunit siya, sa totoo lang, ang pinakatakot sa kanilang lahat, hindi lang sa paghihiganti ni Terence laban sa kanya, ngunit ang posibilidad na masangkot siya ni Henry nang tanungin siya ng mga pulis. Siya ang magiging pangunahing salarin kung ang mga bagay ay bumagsak sa ganoong paraan, at ang pagkakasangkot ay malamang na magresulta sa kaparusahan mula sa kanyang ama, baka malaipat pa siya sa ibang paaralan kung ganoon ang kaso. Dahil sa kanyang pagmumuni-muni, ibinoling niya ang mga mata kay Cheryl at Yasi, na masayang nag-uusap. Medyo nabahala siya, technically siya ay isang celebrity sa paaralang ito, at wala man lang siyang girlfriend. Gaano kalaking biro iyon?
Ang iba pang miyembro ng Big Four tulad ni Rowan ay maraming babae ang nakipag-shuffle sa kanya habang siya ay nananatiling single. Ang lalaki ay nakatutok na sa ilang karaniwang kagandahan, at ano ang ginagawa ni Leandro. Sinimulan talaga ni Leandro na bigyang pansin si Josephine dahil kay Rowan. Ang batang babae ay tulad ng isang pinong hiyas, at kahit ang kanyang uniforme sa paaralan ay nabigong itago ang alinman sa magiliw na kagandahang iyon. Bagaman, ang karaniwang kagandahan ay medyo malayo pa sa mga kagandahan ng paaralan tulad nina Cheryl at Yasi. Parehong may makapangyarihang pamilya sina Cheryl at Yasi, na gumagalaw sa isang marangyang kotse papunta sa paaralan at pabalik. Natural lang na ang isang babae ng isang karaniwang babae ay magkakaroon ng mas kaunting epekto. Alisin ang aspetong iyon sa paghahambing, gayunpaman, at sila ay maiiwan sa isang labanan ng pagpapakita, isang labanan na hindi matatalo ni Josephine sa kanyang figure kahit na higit pa kay Cheryl, pagkatapos ng lahat. Ang isang malakas na background ng pamilya ay talagang nagbago ng husto. Ang dalawang babae ay nagkaroon ng malamig na hangin tungkol sa kanila, na para bang sila ay hindi malapitan ng mga diyosa. Hindi yun nakita ni Leandro bilang isang masamang bagay, ito ay nagbigay sa kanya ng isang kalamangan, siya lamang ang kaakit-akit at sapat na kwalipikado upang habulin ang isang batang babae tulad ni Cheryl. Dahil sa katotohanan iyon, dahan-dahang inabot ni Leandro ang kanyang pagsulong, nagkaroon siya ng pasensya at kumpiyansa na makuha ang puso niya ng paisa-isa. Ngunit itong Terence. Siya ay lumabas ng wala sa oras, ginulo ang kanyang orihinal na mga plano at pinilit pa siya tawagin ang isang tulad ni Henry Bro sa paaralan, ganap na binabaliwala ang anumang kahihinatnan dahil sa kung gaano kadismaya ang ginawa ni Terence sa kanya. Ang baril na binunot ni Henry Bro ay nagtulalo pa rin ng mga bagay, ano ba naman iyon. Ang kanyang sitwasyon ay binago sa isang pangunahing antas. Mula sa puntong iyon, ang paggamit ng mga gangster upang banta ang mga mag-aaral ay isang bagay, ngunit ang mga krimen ay naging seryoso nang si Henry Bro ay nagpaputok ng baril sa paaralan. Ang paglalantad ni Henry kay Leandro bilang ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay ang pinakamataas na pag-aalala sa kanyang isipan. Ngayon hindi na siya papayagang pumasok sa paaralan, huwag na lang habulin si Cheryl. Tumingin si Terence sa kanyang relo pagkalabas ng police station, alas 11 na. Walang klase sa mga oras na ito, at sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga pinsala ni Harold Yang. Nakalimutan din niyang dalhin ang mga gamit niyang medikal noong lumipat din siya sa Starfield. Saglit siyang nag-alinlangan, at nagpas siyang sumakay ng taxi. Dalhin mo ako sa pinakamalaking bookstore ng Starfield. May New Avalonia at Scholar C, bata. Halos magkapareho sila, ngunit anong uri ng mga libro ang hinahanap mo? Tanong ng driver. Oh. Naghahanap ako ng medical books, pero ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ito ang una para kay Terence na mamili ng mga libro ng mag-isa, palaging si Old Linford ang gumagawa niyan para sa kanya. Ito ay New Avalonia para sa literatura at sari-saring mga libro. Ito ay isang mas mahusay na pagkakabuo. Ang Scholar C ay para sa higit pang akademiko at scholarly na mga koleksyon, kaya marahil kung saan gustong pumunta. Ito ay puno ng mga mag-aaral at mananaliksik doon. 66. Dumaan ang taxi sa Starfield's first school bago huminto sa harap ng Scholar C bookstore. Ang bookstore ay hindi kalayuan sa paaralan. Kaya niyang maglakad papunta sa klase pagkatapos maglinis ng mga libro. Binayaran ni Terence ang driver at pumasok sa Scholar C. Pumunta siya sa isa sa mga tauhan para magtanong, at nagsimulang maglakad papunta sa medical section. Walang masyadong tao sa bookstore, at mas kaunti pa sa medical section. Mayroon lamang isang scholar na mukhang matanda na bumabaliksik sa isa sa mga libro habang nakatayo siya sa harap ng mga aparador. Hinanap ni Terence ang mga kategorya hanggang sa makita niya ang gusto niya, isang librong nagdedetalye ng mas bihirang mga gamot sa silangan. Ang mga sugat ni Harold ay napakasalimuot, ang kanyang paggana ng katawan ay nag-ulo dahil sa mga gamot na pampakalma na iniinom niya. Walang ideya si Terence kung bakit buhay pa ang lalaki. Ang pinagmula ng pamilya ni Harold ay malamang na nakakuha sa kanya ng iba pang mga masters ng medisina, marahil ay naguguluhan din sa kondisyon. Interesado ka sa Eastern Medicine, binata? Ang matandang mukhang scholar ay dumating sa tabi ni Terence, nagsimula ng pakikipag-usap sa kanya nang makita ang binabasa ni Terence. May background ako dito. Tumango si Terence, nakangiti. Are you a medical student? Anong university ka? Nagpatuloy ang scholar.
Hindi, ako ay mula sa Starfield's first school. Sagot ni Terence. Hindi niya alintana ang matandang lalaki, nakikita niya na siya ay isang tunay na akademiko. Hindi sisigot si Terence kung may hinahabol ang lalaki, tulad ng mga scammer pabalik sa tren. Oh! Isang high school student. Nagulat ang scholar, hindi niya inaasahan na ang isang lalaking napakabata ay interesado sa isang bagay tulad ng medisina. Maraming mga medikal na estudyante sa kolehiyo na dumaan sa mga medikal na libro para lamang sa kanilang mga pagsusulit, ngunit marami sa kanila ay hindi aktibong naghahanap ng impormasyon tungkol sa Eastern medicine tulad ni Terence. Si Martin Larkin ay naghahanap ng isang mag-aaral sa lahat ng mga taon na ito na magmamana ng kanyang mantra, ngunit walang resulta. Hanggang ngayon, may mga medikal na estudyante na mahusay na nabasa sa Eastern medicine, ngunit ang karamihan ay may posibilidad na sumandal sa Western counterpart. Ang pagbabasa sa Eastern medicine ay para sa pagpapalawak ng span ng kanilang kaalaman sa mga kasong iyon, hindi nila kailanman itinuturing na nauugnay ito sa kanilang mga karera bilang mga doktor, pagkatapos ng lahat. Ito ay nabigo kay Martin Larkin sa isang malaking lawak. Ang mag-aaral na hinahanap niya ay kailangang magkaroon ng tunay na interes sa Eastern medicine. Ano ang silbi ng pagbigay ng kanyang mantle kung mas gusto ng mag-aaral ang Western medicine bilang superior sa dalawa? Binata, alin sa tingin mo ang mas malakas, Eastern o Western medicine? Hindi na napigilan ni Martin ang tanong. Pareho silang may malakas na puntos, ngunit mas gusto ko ang Eastern medicine. Sabi ni Terence habang isinasara ang libro, naglabas ng isa pa mula sa aparador. Ang Western medicine ay tumatalakay sa kung ano ang nasa labas, ngunit ang Eastern medicine ay tinatalakay ang problema sa loob, sa kaibuturan nito. Sa ilang mga kaso maaari mo lamang harapin ang core pagkatapos gamutin ang panlabas na karamdaman, ngunit nananatili pa rin na ang core ay kailangang gumaling para ang pasyente ay gumaling. Ang pahayag ni Terence ay tila malabo, ngunit ito ang gustong marinig ni Martin. Hindi rin siya matigas ang ulo sa Eastern medicine at laban sa Western medicine. Sa kabaligtaran, siya ay bihasa rin sa kanluraning medisina. Parehong may kanilang mga kalamangan at ang pagsasama-sama ng mga ito sa isang komplementaryong pagkakaisa ay ang pinakamalakas na diskarte sa isang tunay na lunas. Interesado ka bang mag-apply sa isang medikal na kolehiyo? Tanong ni Martin. Nagsisimula na siyang magkagusto sa bata. Never thought that far before. Depende sa parents ko yata. Ito ay ang katotohanan. Hindi ito bagay para kay Terence na magpasya, ang gawain ay para kay Old Linford at Pablo. Bagaman, siya ay nag-iimpake para sa bahay sa halip na mag-isip tungkol sa kung anong kolehiyo ang papasukan, sakaling magpasya ang chairman na tanggalin siya. I see. Hindi napigilan ni Marty na medyo madismaya sa mga salita ni Terence, ngunit hindi pa siya handang magbigay ng napakabihirang tao, ganoon lang. Inilabas niya ang kanyang card at ibinigay kay Terence. Narito ang aking card, binata, maaari mong pag-usapan ito sa iyong mga magulang kung interesado ka sa isang medikal na landas. Nagagawa kong iset up at ihanda ang mga bagay para sa iyo, kung nais mo. Hindi inaasahan ni Terence ang ganitong uri ng pag-unlad, ngunit kinuha niya ang card kahit na ano. Martin, direktor ng unang ospital ng Starfield. Ang lalaking ito ay talagang nakapag-ayos ng mga bagay-bagay para sa kanya, kahit na ang isang department head sa Starfield's first hospital ay higit na malakas para doon, lalo pa ang direktor ng ospital. Oo naman. Hindi pinaplano ni Terence na magpatuloy sa isang medikal na karera, ngunit pinananatili niya ang kanyang kagandahang loob. Huwag mag-atubiling tawagan ako, pati na rin, kung may anumang problema na kinasasangkutan ng Eastern medicine. Ikalulugod kong tumulong. Hindi pa nakakamit ni Martin ang kanyang layunin na maging tagapagmana, ngunit inaabangan pa rin niya ang mga tawag ni Terence. Salamat, Direktor Larkin. Tumango si Terence bilang tugon. May iba pang mga bagay na dapat asikasuhin si Martin. Kinuha niya ang isang salansan ng mga librong napili niya, at umalis. Hindi masyadong inisip ni Terence ang maliit na yugto. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa antas ni Old Linford sa mga tuntunin ng kahusayan sa medisina. Narinig niya ang tungkol sa isang kwento noong bata pa si Old Linford. Magtuturo siya ng ilang bagay at mag-aalok ng ilang payo sa isang karaniwang doktor sa Eastern, at ang mismong doktor na iyon ay magpapatuloy na maging ganap na master.
Bagaman, ang kwento ay nagmula sa sariling lasing na bibig ni Old Linford, kaya ang katotohanan nito ay hindi ginagarantiyahan. Ang natutunan ni Terence mula sa kanyang matanda, gayunpaman, ay nagsalita ng maraming salita. Ibinalik ni Terence ang mga libro, nang malaman niya kung para saan siya pupunta. Ang pagbili ng mga librong ganoon at ang pagbabalik sa kanila sa paaralan ay magdadala sa kanya ng labis na atensyon, at mas gugustuhin ni Terence na wala sa ganoong posisyon. Malamang na imposible sa puntong ito, gayunpaman, hindi pagkatapos ng ginawa niya kaninang umaga. Alam na ng lahat kung sino siya ngayon. Bumili si Terence ng ilang prutas mula sa isang stall pabalik baka walang laman ang cafeteria. Pagkatapos ay diretso siyang pumunta sa klase, binuksan ang pinto at nakita niya muli sina Cheryl at Yasi na nanonood ng Pleasant Goat and Bad Bad Wolf sa kanilang mga upuan. Napansin ni Yasi si Terence, binigyan siya ng tingin bago tinusok ng daliri si Cheryl. Inangat ni Cheryl ang kanyang ulo para tingnan din, bago ibinalik ang atensyon sa Mapi 4. Hindi na rin sila pinansin ni Terence habang naglalakad na rin siya papunta sa kanyang upuan. Hoy, Cheryl, nasa likod ni Guy. Hindi siya mukhang nasaktan o anuman. Inaasahan ni Yasi ang mas pisikal na marahas na interogasyon, mula sa nabasa niya sa kanyang mga nobela. Parang gagawin ni Amara ang lahat sa kanyang mahal na Terence. Siya ang dapat na magpaalis kay Terence nang napakabilis. Sabi ni Cheryl habang kumukunot ang kanyang mga labi, tila hindi nasisiyahan sa bilis ng pagbabalik ni Terence. Hey! Akala mo siguro. Ginawa nila yon sa police station. Ngumisi ng masama si Yasi habang gumagana ang kanyang imahinasyon. Bastos yan, Yasi. Nakasimangot na sabi ni Cheryl. Pakiusap, huwag mong ilagay sa aking isipan ang kasuklam-suklam na larawang iyon, ayokong samuka. Ang mga salitang pagsusuka ay nagpaalala kay Yasi ng buong insidente ng laway, kung saan maraming lasa si Cheryl sa laway ni Terence. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. 67. Hindi ko alam kung saan napunta ang aking editor, kaya dalawang hindi na-edit na mga kabanata. Napakahilaw nila, maingat. Hindi pa rin nakakalimutan ang tungkol sa paggawa ng 2 chapters, kaya hintayin mo iyon. Boss, okay ka lang. Hindi pa nakaka-recover si Jacob sa excitement. Ang nakalipas na 2 araw ay ang pinakamalalaking araw ng kanyang buhay. Nabasa niya sa isang lugar na ang pakikipag-away ay isa sa mga dapat gawin para sa mga lalaki bago sila umabot sa 30. Tila hindi na ito makatutuhanang layunin para sa kanya, at malapit na niya itong isuko nang mangyari ang hindi inaasahan. Ang labis na kasabikan ni Jacob ay muntik na rin siyang malagay sa alanganin na ipadala sana siya sa istasyon ng pulisya kasama si Terence kung hindi siya pinigilan ng kanyang amo. Ito ay hindi pareho para kay Terence. Siya ay nasa isang misyon, at ang pag-aaral sa paaralan ay bahagi lamang ng kanyang bodyguard na detalye. Ito ay isang kakaibang assignment, sigurado, ngunit nabigo pa rin si Terence na makahanap ng anumang bagay na kakaiba para sa isang misyon na inaangkin ni Old Linford na maaaring magtakda sa kanya habang buhay. Si Jacob, sa kabilang banda, ay hindi masyadong makakabawi mula sa isang marka sa kanyang record. Ang ganoong bagay ay panghabang buhay. Okay lang ako, nalaman ng pulis si Henry ang nanguna sa mga gangster sa paaralan. Napansin ni Terence na tumaas ang mga tainga ni Leandro sa hindi kalayuan. Nakakatuwa, malamang ay nagpanik ang lalaki sa paglabas ni Henry ng kanyang pangalan habang nagtatanong. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Jacob. Hindi siya sumama sa pulis kasama si Terence, at natakot siya na baka isipin ni Terence, ngunit ayos lang si Terence, at natuwa si Jacob para doon. Boss, baka mag-celebrate tayo ng konti. May ireregalo ako after school. Pagkatapos ng paaralan. Magkita tayo, siguro. Sabi ni Terence habang sinusulyapan si Cheryl na nakaupo sa harapan niya. Kailangan pa niyang bumalik sa kanilang dalawa. Ang pagkain kasama si Jacob pagkatapos ng klase ay hindi talaga isang opsyon para sa kanya. Si Miss Lane ay pumasok sa silid-aralan para sa unang klase sa umaga. Napagtanto niya na si Leandro ang may pananagutan sa nangyari kanina, ngunit nanatili siyang tahimik. Isang maayos at mapayapang conclusion sa mga insidenteng tulad nito ang dapat gawin. Ayaw niyang makagambala sa ibang mga estudyante, o magdulot ng anumang gulo para sa kanila. Malapit na ang mga pagsusulit, may ginagawa kaming maliit na pop quiz ngayon.
Sabi ni Miss Lane habang pinapasa niya ang mga test paper. Ang ikalabindalawang baitang ay mahalagang binubuo ng isang maliit na pagsusulit tuwing 2 araw at isang malaking pagsusulit bawat linggo. Walang nagreklamo tungkol sa dalas ng mga pagsusulit. Ito ay isang bagay na nakasanayan na nila. Ang insidente kaninang umaga ay nagdulot ng hindi kinaugalian na libangan sa buhay paaralan, ngunit ang mga estudyante ay wala sa posisyon na punuin ang kanilang isipan ng mga bagay tulad ng entertainment, hindi sa kritikal na yugto ng kanilang buhay. Ang insidente ay nagdala sa kanila ng isang lasa ng pagkagulat at pagkabigla, ngunit ito ay isang paglihis lamang sa kanilang mga landas bilang nakatuong mga mag-aaral. Ang kaisipang ito, natural, ay hindi nalalapat sa mga delinquent. Isang English test paper ang ipinasa kay Terence, ito ang pinakamalakas niyang subject. Ang isang tulad niya ay inaasahan na magkaroon ng higit pang mga wikang matata sa ilalim ng kanyang sinturon, kung isa sa alang-alang ang sukat at mga uri ng mga misyon na kanyang pinuntahan. Hinais ni Terence na makaakit ng hindi gustong atensyon sa pamamagitan ng pagsagot sa pagsusulit. Ang pagkuha ng isang bagay na tulad ng isang C o B sa isang elite na klase na tulad nito ay higit pa sa sapat upang magarantya ang isang mahusay na kolehiyo. Hindi nakita ni Terence ang punto sa pagkuha ng napakagandang mga marka bilang isang resulta. Hindi niya nakalimutan ang posisyon niya ngayon, nag-aaral siya para sa kapakanan ni Cheryl, in the first place. Napaka-posible na mag-drop out siya balang araw, lalo na kapag aktibong sinusubukan ni Cheryl na alisin ang sarili sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, tiniyak ni Terence na sadyang guluhin ang isang buong seksyon pagkatapos sagutin ng tama ang lahat ng iba pa. Inabot niya ang papel kasama si Jacob, nang matapos siya. Boss, paano ito? Medyo mahirap sa oras na ito, mayroong ilang mga salita doon na hindi ko alam. Katamtaman lang ang mga marka ni Jacob. Okay lang. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi nagawa iyon ng maayos. Bueno, ang edukasyon sa mga lungsod ay mas mahusay kaysa sa edukasyon na makikita mo sa mga nayon, kaya ang mga pagsubok ay medyo mahirap din. Sabi ni Jacob habang sinusubukan niyang aliwin si Terence, sa pag-aakalang hindi pa siya nakaka-adapt. Masanay ka na. Oo. Tumango si Terence, hindi nag-abala na magpaliwanag ng anuman. Gusto niya si Jacob bilang kaibigan, ngunit napakaraming bagay na hindi niya masabi sa lalaki. Nabuhay sila sa magkaibang mundo, kung tutuusin. Pangalawang klase sa hapon nang kumatok ang isang messenger sa mga pintuan ng silid-aralan, gustong kausapin ni Zil Ian sina Leandro, Natoy, Stanley, at Terence. Hindi na ito inisip ni Terence, tumuwid at naglakad palabas ng silid-aralan ng ilang hakbang. Si Jacob, sa kabilang banda, ay nag-aalala na si Terence ay maaaring maparusahan. Isang bagay na tulad nito ay isang malaking bagay sa huling taon ng high school. Ngunit hindi iyon inaalala ni Terence. Siya ay may sikreto ni Zil Ian, pagkatapos ng lahat, at ang kanyang mga file at personal na impormasyon ay pawang peke. Narito siya sa isang misyon, at ang pag-aaral kasama si Prinsesa Charlton ay bahagi lamang nito. Ang pagpaparusa ay hindi makakaapekto sa kanya kahit kaunti. Tahimik ang mukha ni Leandro habang nag-aalangan. Tumayo siya ilang sandali, at sumunod naman sina Natoy at Stanley. Lumabas silang tatlo sa silid-aralan sa likuran mismo ni Terence. Pinigilan ni Leandro ang kanyang mga alipin pagkalabas ng silid. Lumingon siya sa kanila. Makinig, kung tatanungin tayo ni Zil Ian tungkol sa nangyari kanina, sasabihin nating lahat na wala tayong ideya kung ano ang nangyayari. Malamang nagalit si Terence kay Henry Bro, at pumunta ang lalaki sa paaralan para hanapin siya. Nagkataong kilala natin si Henry Bro, kaya itinuro namin siya kay Terence ng tanungin. Hanggang doon na lang ang pagkakasangkot namin, nakuha. Nag-aalala sina Natoy at Stanley na maparusahan sila para sa mga aksyon ni Leandro. Hindi naman ganoon kalakas ang kanilang mga pamilya. Si Leandro ay maaaring lumabas na hindi nasaktan, samantalang silang dalawa ay maaaring maging mga scapegoat. Agad silang tumango nang marinig ang utos ni Pinlaing. Ibinaling ni Leandro ang kanyang tingin sa Terence sa kanyang harapan, nanginginig ang kanyang kamao habang nakatitig. Dahil sa transfer student na ito, paulit-ulit siyang nawala ng mukha. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Terence. Ang kanyang karaniwang diskarte sa paghawak ng mga bagay gamit ang mga kamao ay ganap na walang silbi sa isang tulad niya. Hindi binili ni Zil Ian ang sinasabi ni Leandro, Natoy, at Stanley, natural.
Pinadalhan siya ng mga pulis ng balita si Henry Bro ay ang security captain ng nightclub ng ama ni Leandro, kung tutuusin. Bakit kaya pupunta ang security ng nightclub sa isang paaralan na niningil kay Terence para sa gulo? Ano man ang kaso, imposibleng isipin na si Leandro ay hindi sangkot sa insidente. Si Zillian, gayunpaman, ay nagpunta sa punong guro para sa payo kanina, at sinabihan siya na panatilihing mapayapa at maayos ang mga bagay hanggat maaari. Mayroong background ni Leandro na dapat isaalang-alang, at mayroon ding katotohanan na inamin na ni Henry Bro ang lahat. Walang dahilan para makipagkaaway si Zillian, na nasa isip ang lahat ng ito. Tumugon siya ng isang simpleng lecture bago pinabalik sa klase ang mga estudyante, na iwan si Terence. Hindi nag-abala si Zillian na tanungin si Terence tungkol sa mga kaganapan kaninang umaga. Malinaw na biktima ang lalaki, sa kabila ng ginawa niya kay Henry Bro. May isang dahilan kung bakit nanatili si Terence. Terence, alam ko kung paano si Leandro at ang kanyang grupo, ngunit may limitasyon ang magagawa ng paaralan dahil sa kanilang mga koneksyon sa pamilya. Narito ang magagawa ko para sa iyo, kung gusto mo maaari kitang ilipat sa ibang klase. 68. Si Terence ay inirekomenda ni Pablo sa paaralan. Sa pag-unawa dito, umaasa si Zillian na ibigay ang kanyang tulong kay Terence hanggat maaari. Hindi lang ang class 5 ang elite class, kung tutuusin. Mayroon pa ring 6 na klase, sa tapat mismo ng 5 klase, at ang paglipat kay Terence doon ay maiiwasan ang higit pang hidwaan sa pagitan nila ni Leandro. Halos hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Nag-aalala si Zillian na si Leandro at ang kanyang mga anak ay magdudulot sa kanya ng gulo. Ang tanging layunin niya sa paaralan ay samahan si Cheryl, at ang paglipat sa ibang klase kung wala si Cheryl ay magiging walang kabuluhan. Naisip din ni Terence na iiwan siya ng 3 delinkwenteng mag-isa. Sa ngayon hindi niya talaga inisip ang mga ito maliban sa isang pares ng langaw. Salamat, pero ayos lang ako, Mr. Wang. Medyo maganda ang class 5, at kakaayos ko lang, kaya hindi na kailangan iyon. Magalang na tumanggi si Terence. Ganun ba? Well, huwag kang matakot na magsumbong sa paaralan kung may mangyari. Kami na ang bahala. Iniwan ito ni Zillian wang wala ng saysay ang igiit. Bagaman, inaasahan niya na pansamantalang humihinga si Leandro at ang kanyang grupo. Ang mga resulta mula sa pagsusulit sa Ingles ay lumabas sa study hall sa gabi. Nagrereklamo si Jacob tungkol sa kung gaano kahirap ang pagsusulit, ngunit iba talaga ang isang elite na klase. Marami sa kanila ang nakakuha ng higit sa 130 sa 150. Si Jacob ay nakakuha ng 111, habang si Terence nakakuha ng 100 at 9. Natural, ginawa iyon ni Terence ng kusa. Ang pananatiling mas mababa ng kaunti sa mid-level ay pinakamainam para ilayo ang atensyon. Ang ikinagulat ni Terence, gayunpaman, ay ang katotohanan na 2 sa 130s ay kasama sina Cheryl at Yasi. Kaya hindi tipong pipi itong dalawang prinsesa, ha? Nag-isip si Terence. Not bad, boss. Medyo mataas yan for your first time. Puri ni Jacob, nagulat din si Terence ay mas mababa lang ng 2 puntos sa kanya. Ang swerte ko, siguro. Nadama ni Terence na napakataas pa rin ang marka niya, lalo na kung isa sa alang-alang ang kahirapan ng mga tanong. So, about that dinner. It's my treat, you know. Sabi ni Jacob, muling ibinalita ang kanyang alok. Paano kapag weekend? Medyo malayo ang tinitirhan ko mula dito, at hindi ako makakabalik kung mananatili akong huli. Paumanhin ni Terence. Tama ka, ang daming bus stop dito. See you over the weekend, then. Sabi ni Jacob, maliwanag na hindi naiintindihan ang mga salita ni Terence. Gusto ni Terence ang karakter ni Jacob, at mas gugustuhin niyang huwag magsinungaling sa kanya kung maaari, ngunit ang lalaki ay gumagawa ng sariling pagpapalagay. Si Terence, syempre, ay hindi tungkol sa kanya upang itama. Bagaman, ang sinabi niya ay hindi totoo sa teknikal, si Cheryl ay nakatira medyo malayo sa paaralan, at si Fredo ay hindi makapaghintay ng magdamag para sa kanya. Naglakad si Terence sa gate ng paaralan kasama si Jacob nang matapos ang paaralan. Tiningnan niya sina Cheryl at Yasi, na nagbubukas ng pinto sa kotse ni Fredo. Aalis na ako, see you. Bye. Medyo nalulungkot si Jacob. Balak niyang uminom ng masarap at makipag-chat kay Terence ngayong gabi, ngunit walang oras ang lalaki. Sa tingin mo saan ka pupunta?
Tumigil ka nga dyan. Napatalon si Jacob nang marinig ang malakas na boses sa likuran niya. Inangat niya ang kanyang ulo para lang makita sina Leandro, Natoy, at Stanley na nakapalibot sa kanya. Ang boses ay kay Stanley. Si Leandro ay tumawag sa telepono kanina, at nalaman niya na si Henry Bro ang yumako sa sarili niyang mga balikat. Nakatanggap siya ng pag-alit mula sa kanyang ama, at labis na ikinagalit ito ni Leandro. Kasalanan ni Terence ang lahat, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Nagdulot ito ng pagtaas ng pagkadismaya ni Leandro. Dahil wala pang paraan para harapin si Terence, iminungkahi ni Stanley na bugbugin muna si Jacob. Ang brat ay medyo puno ng kanyang sarili pabalik sa rooftop kahapon kahit na sinipa si Henry Bro sa singit pagkatapos siyang ibaba ni Terence. Ang lalaki ay dumating ito. Nagliwanag ang mga mata ni Leandro sa sinabi ni Stanley. Totoo. Si Terence ay wala sa kanilang liga, ngunit si Jacob ay mas mababa sa kanila. Ang pagbuga ng ilang singaw ay hindi masakit. Anong gusto nyo? Naging mas lalaki si Jacob nitong huling 2 araw, ngunit noon ay nasa tabi niya si Terence. Talagang wala siyang magagawa sa kanyang sarili, at ang 3 delinquent ay lumalapit sa kanya nang may tahasang mali siya. Ano ang gusto natin? Bakit hindi mo subukang alalahanin ang ginawa mo nitong nakaraang 2 araw? Sabi ni Leandro, malamig na tumawa habang tinatapik si Jacob sa pisngi. Jacob, minamaliit talaga kita, di ba? Ikaw ang big shot dito. Anong ginawa ko? Malinaw na naunawaan ito ni Jacob ang pagsusumamo ay hindi makakabuti sa kanya dito. Maaari rin siyang bumaba ng may pagmamalaki dahil na-target na siya. Ang isang simpleng palo ay hindi siya papatayin o anuman. Matigas ka pa rin kumilos. Hamon ni Leandro habang nakatitig kay Jacob. Hanem. Too scared to admit what you did wrong. O dahil ba wala dito ang transfer student mo para protektahan ka? Inilalabas ni Leandro ang kanyang galit sa isang mapapamahalaang punteriya ngayon, ngunit hindi niya ito nagustuhan ng sobra hanggang dito na ba siya nahulog. Pinalakas ni Jacob ang kanyang kalooban, wala namang pagtakas. Leandro. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin ngayon, ngunit tandaan babayaran ko ito ng 10 beses isang araw. Halika. Dahil doon, ipinikit ni Jacob ang kanyang mga mata, buong tapang na kumabog ang kanyang dibdib. Fucking tough guy? Ha? Interesting. Guys, ano ang kinatatayuan mo dyan? Kunin natin siya. Ang katapangan ni Jacob ay nagdulot ng karagdagang pagbabanta at kalokohan, at nagpasya si Leandro na tapusin na lang ito. Leandro bro. Mahinang sabi ni Stanley habang hinihila ang manggas ni Leandro. Ano? Kumunat ang noo ni Leandro. Anong mali? Itinuro ni Stanley ang malayo habang nagsasalita, medyo nanginginig ang boses. Leandro bro, dyan ka lang. Ano ba yan? Nagmura si Leandro habang lumingon kung saan nakaturo si Stanley. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita niya si Terence na naglalakad palapit sa kanila. Nakangiti ang lalaki. Oo, ang ngiti ng isang ganap na demonyo. Anong F? Bakit siya pumunta dito? Di ba umalis na siya? Labis na nagpanik si Leandro sa puntong iyon. Si Terence ay isang ganap na baliw, walang sinasabi kung ano ang kanyang gagawin kung maabutin niya sila. Nakaramdam siya ng hiya sa takot, at nakaramdam siya ng galit dito, ngunit kahit na ganoon, ang pakikipag-away kay Terence ay magtatapos lamang ng masama para sa kanya. Fuck! Whatever, maghihiganti ako sa ibang araw. Babayaran kita ng 10 ulit, fucking Terence. Ang paggamit niya sa mga salita ng katapangan ni Jacob ay isang bagay na hindi inaasahan ni Leandro na mangyayari. 69. Dahil doon, umikot si Leandro sa kanyang sakong at tumakbo para dito. Sumunod din sina Natoy at Stanley papalapit sa kanila. Si Terence. Nakaunat pa rin ang leeg ni Jacob, kumakabog pa rin ang kanyang dibdib habang inihahanda ang sarili sa mga napipintong suntok. Walang nangyari, at idinilat niya ang isa niyang mata sa pag-uusisa. Nakita niya si Leandro na tumatakbo palayo kasama ang kanyang grupo. Ha! Gulat na tinitigan ni Jacob ang eksena. Ano ang nangyayari? Natakot ba sila sa hindi niya inaasahang katapangan? Marahil ang banta niyang bayaran sila ng 10 ulit ay nag-isip sa kanila ng 2 beses tungkol sa pagtawid sa kanya. Seryoso? Hindi kaya siya ang magiging pangunahing tauhan ng isang nobela?
Sinusubukan pa rin ni Jacob na ay proseso ang nangyari ng dumapo ang isang malaking kamay sa kanyang balikat, dahilan para tumalon siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo para lamang makita si Terence na nakangiti sa kanya. Anong ginagawa mo, nakatayo ka dito ng ganyan? Ah! Naintindihan naman agad ni Jacob matapos makita si Terence. Tinatakbuhan nila si Terence, hindi hanam. Sige, pupunta ako. Tinapik muli ni Terence ang balikat ni Jacob bago mabilis na tinungo ang sasakyan ni Fredo. Nahuli ni Terence ang sitwasyon ni Jacob sa gilid ng kanyang mata pagkatapos makipaghiwalay sa kanya. Ayaw niyang mabugbog ni Leandro ang kanyang kaibigan, at nagpas siyang tulungan siya. Nakahinga ng maluwag si Jacob. Matagal nang nawala si Terence bago pa man lang siya makapagpasalamat. Gumamit siya ng kamao habang nakatitig sa langit, iniisip kung ano ang kakailanganin para maging katulad ni Terence ang isang tulad niya. Kakalipat pa lang ng lalaki sa loob ng 2 araw, at nailabas na niya si Leandro ng Big Four, hanggang sa tatakbo na lang si Leandro matapos siyang makita. Umupo si Terence sa front seat, isinara ang pinto habang nakasimangot si Cheryl, tahimik. Si Yasi naman ay nakangisi kay Terence. Wow! Shield guy! Tinatakot sila sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa kanila ng iyong mukha. Tumawa lang ng bahagya si Terence bilang tugon halatang nakita ni Yasi ang nangyari. Si Cheryl. Ano ang sinabi ko, malakas si Terence. Hindi ka kakausapin ni Leandro kung nasa tabi mo si Terence. Sabi ni Yasi sabay hila sa braso ni Cheryl. Hindi siya mas magaling kay Leandro, okay. Sinabi ni Cheryl na may hindi pa rin handang tanggapin si Terence, sa kabila ng pagkilala kung paano hinarap ni Terence si Leandro sa loob lamang ng 2 araw. Magaling lang siyang makipaglaban, yun lang. Hindi pinansin ni Terence ang ugali ni Cheryl, sa puntong ito nasanay na siya. Ganyan talaga ang mga babae mula sa mayayamang pamilya. Ayos lang hanggat hindi siya kinasusuklaman ni Cheryl. Nandito pa rin siya para sa misyon. Napansin ni Terence ang kahon ng mga tissue sa coffee table sa paglalakad sa villa, naalala ang awkward episode kasama si Yasi noong isang umaga. Sinulyapan niya si Yasi, na may malikot na pinagmamasdan ang kanyang mga mata. Ay hindi. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence sa pagpasok sa kanyang silid, ayaw niyang pagbabantaan siya ni Yasi at muling utos. Sinimulan ni Terence na bumuo ng plano para sa pagbawi ni Harold, isinulat ang impormasyon mula sa bookstore kanina, ang mga detalye ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang buong katawan ni Harold ay nagkakasalungatan, at mayroong parehong eastern at western na mga epekto ng gamot na nahalo sa gulo. Si Harold ay mukhang malusog at maayos na ngayon, ngunit kinailangan lamang ng isang maliit na pagbabago upang maging isang mapanirang pagkamatay ang lahat. Imposibleng pagalingin ang bawat nasirang organ ng sabay-sabay kahit si Old Linford ay malamang na hindi makayanan ang isang tagumpay sa antas na iyon. Ang masusing pagsusuri ni Terence sa pulso ni Harold ay nagpakita na ang kanyang mga meridian ay ganap na naputol, kasama ang mga link na kumalat sa kanyang mga organo. Ito ay hindi isang sorpresa na ang mga organo ay lumala sa lahat. Ang mga sitwasyong tulad nito ay nangangailangan ng agarang atensyon sa mga meridian. Ang kailangan lang gawin ni Terence ay buhayin ang lahat ng mga meridian ni Harold, at ang mga organo ay magsisimulang bumawi muli. Mahigit 20 taong gulang lamang si Harold, at ang kanyang katawan ay hindi pa malapit sa lumalalang yugto. Ang kanyang katawan ay kusang gumagaling. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos tapusin ang isang kasiyasyang plano. Kumpiyansa siya na magagawa niyang ibalik sa normal si Harold, ngunit palaging may bahid ng pag-aalala at pagdududa sa likod ng kanyang ulo kapag wala siyang maayos at matatag na planong maaasahan. Maaaring madalas na tinuturuan ni Old Linford si Terence, ngunit ang lalaki ay talagang mas pamilya kaysa sa guro. Malakas ang kung fu ng matandang Linford, ngunit ang mga pamamaraan ng pagpatay kay Terence ay talagang itinuro ng isang guro maliban sa kanyang matanda. Sinabi na ang Panginoon ni Terence ay may kasaysayan sa Old Linford. Ang dalawa ay dumaan sa mahihirap na panahon na magkasama, at sila ay may lubos na tiwala sa isa't isa. Si Terence, natural, walang ibang alam maliban doon. Isang mahinang snap ang tumunog sa labas ng kwarto ni Terence, at agad itong dinampot ng kanyang sensitibong tenga. Inayos niya ang kanyang mesa bago sumilip sa pinto, huminahon ng mapagtantong si Fredo iyon. Binuksan ni Terence ang pinto at lumabas. Tito Fredo.
Mr. Linford, handa na ang hapunan. Tumango si Fredo kay Terence, may ngiti sa kanyang mukha. Umalis kaagad si Fredo pagkatapos iwan ang hapunan sa mesa, at nilock ni Cheryl ang mga pinto sa likod niya. Sinulyapan niya si Terence, na naghahanda ng pagkain kasama si Yasi, na halatang wala ring balak kumain kasama nila sa pagkakataong ito, pati na rin. Nilagpasan niya si Cheryl nang ibukan nito ang kanyang bibig, gusto siyang hilingin na sumama sa kanila. Ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, at naisara na ni Terence ang pinto ng kanyang kwarto sa oras na matapos mag-alinlangan si Cheryl. Kahit ano. Nairita si Cheryl, hindi ba niya ipinahiwatig sa kanya na wala na siyang pakialam na kumain siya sa kanila. Ano ba yan, nagkulong sa kwarto niya ng ganon. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon ni Terence na si Cheryl ay mag-iisip ng mga kaisipang ito. Sariwa pa rin sa isip niya ang ugali nito sa kanya kung tutuusin. Nagpasya siyang tulungan si Yasi na mag-ayos ng mga bagay-bagay ng mabilis bago bumalik sa kanyang silid, ayaw na niyang makita si Cheryl ng mas matagal kaysa kinakailangan, dahil labis siyang hindi nasiyahan sa kanya. Wala siyang pakialam na kainin ang kanilang mga natira, gayon pa man si Jacob ay halos nagsasabi na ang mga lalaki ay pumila para tikman ang mga natira ni Yasi at Cheryl, noong sila ay nag-uusap sa tanghalian. Hindi sasali sa amin si Cheryl Guy. Tatawagin na sana ni Yasi si Terence nang maalala niya si Cheryl. Hindi niya alam kung papayag ba ang kaibigan niya. Huwag mo siyang pansinin. Mag-isa tayong kakain. Matipid na sagot ni Cheryl na inis. Oh. Dinampot ni Yasi ang kanyang chopsticks, at magsisimula na sana sa pagkain nang may pumasok sa kanyang isipan. Itinulak niya ang isang nakabukas na bote ng orange juice sa harap ni Cheryl. Akin ang isang ito, Cheryl, maaari mong inumin ito kung gusto mo. Namutla ang mukha ni Cheryl sa isang tingin sa katas, maliwanag na naalala ang buong insidente ng unang halik 2 araw na ang nakakaraan. Sinaman niya ng tingin si Yasi. Shoo, sinasadya mo ba ito? Ano? Mabait lang ako, okay. Inosenteng sabi ni Yasi habang kumukurap sa mga mata ni Cheryl. Huwag mo akong akitin ng ganyang mga mata mo, gawin mo yan sa mahal mong Cheryl Guy. Putol ni Cheryl, hindi nasisiyahan. 70. Sina Cheryl at Yasi ay may maliit na gana, at palagi nilang nauubos ang isang kapat ng pagkain na ipinadala sa kanila ni Fredo. Tila aksaya, ngunit nais ni Fredo na magkaroon ng balanse at malusog na dieta ang mga batang babae, kaya tinitiyak na laging may 3 o 4 na iba't ibang pagkain na kasama ng isang sopas. Ang mga uri ng pagkaing ito ay kailangang ihanda sa karaniwang mga bahagi, pagkatapos ng lahat. Imposibleng pamahalaan ang apoy at pampalasa sa maliliit na bahagi ng nasabing mga pagkain at tapusin pa rin ang ulam habang pinapanatili ang pantay na kalidad. Dahil dito, sinunod ng mga chef sa hotel ang karaniwang menu kapag naghahanda ng hapunan para kunin ni Fredo. Natagpuan ni Cheryl ang pagkain na hindi kaaya-aya ng ilang kagat sa ang imahe ni Terence na nagligtas sa kanya kahapon ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Palagi niyang masiglang nakikipag-chat kay Yasi sa tuwing kumakain sila ng magkasama, at karaniwang inaabot ng kalahating oras ang pagkain bago sila matapos, ngunit siya ay lubhang nababagabag. Ganoon ba talaga kaseryoso ang lalaking iyon sa kanyang trabaho, na isinakripisyo ang kanyang sarili para sa 100,000 kway? Hindi alam ni Cheryl kung saan nakahanap ang kanyang ama ng isang katulad niya, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na lumambot ng husto sa kanyang saloobin kay Terence. Dahil ba sa iniligtas siya ni Terence kahapon? Fine, hahayaan ko muna siyang magtagal. Buti na lang may bodyguard sa paligid. Busog na ako. Ang dating saloobin ni Cheryl kay Terence ay talagang medyo katawa-tawa, ngayon na naisip niya ito. Kinailangan pang kumain ng mga tira. Hanem. Anong problema, Cheryl? Halos hindi mo pa ginalaw ang pagkain mo. Curious na tanong ni Yasi kakagat pa lang ng dalaga. Medyo pagod lang yata ako. Umiling si Cheryl. Aakyat na ako. Sabihan mo si Terence na kumain kasama mo. Ha? Napakurap si Yasi habang umaakyat si Cheryl sa hagdan. Ano ang? Talagang problemado si Cheryl. Si Terence ay isang taong lubusan niyang kinasusuklaman, ngunit nailigtas pa rin niya ang kanyang buhay. Gusto sana niyang tretuhin siya ng mas mabait, ngunit tumanggi ang lalaki na gawin ang kanyang kilos. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi rin ako kumakain.
Nakapikit pa rin si Yasi, sinusubukang inisip ang mga bagay-bagay habang pinagmamasdan niya ang nanghihina na anyo ni Cheryl na nawala sa itaas. Natroma pa rin ba siya sa nangyari kahapon? Hindi pwede, di ba? Isang buong araw na, bakit mo pa iniisip yun? Ibinaba ni Yasi ang kanyang chopsticks, tumakbo sa kwarto ni Terence para kumatok sa kanyang pinto. Yo, Shield Guy. Handa na ang hapunan. Binuksan ni Terence ang pinto at tumingin kay Yasi. Tinatawag mo ako. Sino pa? Sa tingin mo tatawagan ko si Cheryl Shield Guy. Ikaw lang ang lalaki dito. Isang mahinang sampal ang ibinigay ni Yasi sa kanyang noo. Nandyan pa si General Wilson, doggy bro. Hindi nakaimik si Terence, kinukumpara siya ng babaeng ito sa isang aso. Well, let's go. Nagugutom na ako. Dahil doon, tumakbo si Yasi papunta sa dining area. Sinilip ni Terence ang kanyang ulo sa pinto, wala si Cheryl sa mesa. Nag-walk siya kasunod ni Yasi, curious. Nasaan si Miss Cheryl? Sinabi niya na hindi siya nagugutom, at umakyat siya sa itaas. Paliwanag ni Yasi sabay turo sa bakanting upuan ni Cheryl. Kumain na tayo. Tingnan mo, nakaset up pa ang kanin at chopsticks mo. Oh! Ibinaling ni Terence ang kanyang mga mata sa mesa, sila talaga. Wala nang nakitang dahilan si Terence para kumain ng mga tira, ngayong wala na si Cheryl. Si Yasi ay kakaiba, ngunit hindi iyon mahalaga. Hey. Ngumiti ng masama si Yasi habang pinapanood si Terence na pumitas ng mga chopstick, na naglalagay ng isang pirasong gulay sa kanyang kanin. Hinawakan niya ang isang victory feast sa ilalim ng mesa, tuwang-tuwa habang nilalagay ni Terence ang isang buong subo ng pagkain sa kanyang bibig. Oo. Ayan, Cheryl, na ipaghiganti na kita. Kinakain ni Terence lahat ng laway mo ngayon. Hindi napigilan ni Yasi ang pagngiti habang pinapanood ang kanyang planong paghihiganti na gumaganap, ito ay dapat makabawi sa pagkain ni Cheryl ng laway ni Terence kahapon. Dahan-dahan, masasakal mo ang sarili mo. Eto, juice. Sabi ni Yasi, tinulak ang isang bote ng orange juice kay Terence. Salamat. Si Terence ay nakaramdam ng kaunting pagsinok matapos marinig ang mga salita ni Yasi. Nilunok niya ito nang mapansin niyang may mali. Ito. Juice. Nako, kay Cheryl ito. Hindi niya ito natapos, at marami pang natitira para itapon. Sabi ni Yasi habang inosenteng nakatingin kay Terence. You don't mind, right? Hindi ka naman masusuka sa inidoro, di ba? Oh. Blanco ang sagot ni Terence, halatang sinasadya ni Yasi, ngunit wala ito kay Terence. May panahong iyon sa isang primitive jungle kung kailan ang lahat ng kanyang metal ay ginamit para sa mga sandata, na nag-iiwan lamang ng isang set ng mga kagamitan para sa kanya at sa kanyang grupo. Matagal nang tinitingnan ng kanyang mentalidad ang pagbabahagi ng laway bilang isang napakawalang halaga. Ang laway ng isang magandang babae, gayunpaman, ay ibang bagay, hindi lahat ay nakakaranas ng ganoon. Maaaring dumura si Cheryl sa isang mangkok at malamang na dilaan ito ni Leandro ng walang pag-aalinlangan, masama ang iniisip ni Terence. Medyo nadismaya si Yasi sa kawalan ng reaksyon ni Terence, ngunit ibang pag-aalala ang bumabalot sa kanya, hindi ba't uminom din siya sa bote na iyon. Hindi napigilan ni Yasi na mamula sa isiping iyon. Bagaman, nakainom nga si Cheryl mula dito pagkatapos niyang uminom, kaya hindi iyon binibilang, di ba? Hindi ba't ganoon ang naging trabaho nito? Hindi na dapat doon ang laway niya, naisip ni Yasi habang pilit na kinakalma ang sarili. Oo, dapat ganoon ang kaso. Hoy, Shield Guy? Nauuhaw ako, kuha mo ako ng tubig. Umorder si Yasi, medyo maalat ang pagkain. Gawin mo ang iyong sarili. Tumanggi si Terence nang hindi man lang tumitingin sa kanyang pagkain. Tissue. TV. Umubo si Yasi. Naiikot lang ni Terence ang kanyang mga mata bilang tugon, naging code na ang bagay, ngayon. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, tumayo si Terence mula sa kanyang upuan at kumuha ng isang basong tubig kay Yasi, sa pag-aakalang maganda ang pakikitungo ni Yasi sa kanya, kahit na naaalalang tawagan siya para sa hapunan. Handa si Terence na tiisin ito dahil doon. Malamang natatawa si Harold kapag nalaman niya ang tungkol kay Terence na naglilingkod sa dalawang mayamang misis araw-araw. Pumitas si Terence ng pink na baso at nilagyan ito ng tubig, alam niyang kay Yasi iyon.
Salamat Shell Gayoy. Matamis na sabi ni Yasi habang kinukuha ang baso ng tubig. Ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang pagkain, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Nais ni Yasi na maging matamis para maging mas masaya si Terence at kusang loob na gawin ang gawain, ngunit ang lalaki ay hindi gaanong tumingin sa kanya. Talagang tila nakita ni Terence ang mga piraso ng manok sa kanyang mangkok na mas kaakit-akit tingnan kaysa sa sariling mukha ni Yasi. Sa totoo lang, nakita ni Terence na napakatamis ng sinubukang gawin ni Yasi, sino ba ang hindi. Siya, gayunpaman, ay nasa gitna ng isang misyon, sa kabila ng lahat ng ito. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kasalukuyang tao sa paligid niya ay hindi panghabang buhay, nakipaghiwalay siya sa kanila pagkatapos makumplito ang misyon. Malamang na hindi na sila muling magkikita, at ayaw ni Terence na magkaroon ng masyadong maraming attachment. Siya rin ang naatasang gumanap bilang kasama sa pag-aaral ni Cheryl, ano kaya ang gagawin niya kung mapunta siya sa matalik na kaibigan ni Miss. 2 araw na ang nakalipas, at hindi pa rin naiisip ni Terence kung ano ang intensyon ni Pablo, tila napakatagal na hilahin siya palabas mula sa Mount Star West para lamang sa isang kasama sa pag-aaral at bodyguard. Ang kanyang mga kaaway hanggang sa puntong ito, pagkatapos ng lahat, ay isang mababang katalinuhan Baldy at isang fucktard Leandro. Hindi alam ni Terence ang sasabihin ng buong bagay ay medyo walang katotohanan. Abangan po ang kasunod mga master.